It's a beautiful Wednesday morning and welcome to another episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. This is your host for today, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Ledipo Officer of the Province of Albay. And lagi naman po natin ginagawa dito sa ating program na mag-invite ng isang negosyante na magkukwento sa atin ng kanilang journey sa pagninegosyo kasi gusto namin maka-inspire and motivate po sa inyong lahat upang kayo rin po ay magbukas na rin ng inyong sarili-sariling negosyo dito sa probinsya ng Albay. Of course, we want Albay to be the entrepreneurial hub of excellence, and we also want to prove that we can be the most preferred investment area not only here in the region but in the whole country as well. This is being brought to you by the provincial government of Albay through the leadership of our beloved Governor Attorney Edsel Grex Lagman and with the help and support of the Provincial Information Office headed by Attorney Mary Lou Duca Castillo. Of course, program po ito ng Ledipo Office. Gusto namin makatulong sa mga nano and micro businesses na mas ma-promote po and mas makilala ng libre at walang hinihingi kahit anong bayad po. So, bago tayo magtungo sa ating formal interview, gusto ko lamang na malaman ninyo kung ano ang mga serbisyong pwede ninyong makuha sa Ledipo Office, kung ano po ba ang aming mga mission and vision. So, please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALG Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Ayan, we're back. And sa mga kabubukas pa lang po ng inyong mga Facebook pages and channels, magandang Wednesday morning po sa inyong lahat. And welcome to the 60th episode of the Ledipo Business Hour. And as promised po, may makakasama tayong bagong negosyante sa araw na ito na magkukwento ng kanyang mga experiences sa pagninegosyo. So ladies and gentlemen, join me in welcoming Sir Efren Herona. Siya po ang may-ari ng Off-Road Trail Adventure Park. Yan, good morning and welcome to the program po. Manager pala si Sir. Okay. So, si Sir ang nagmamanage ng Off-Road Trail Adventure Park. Yan, good morning and welcome to the program po. Yes, good morning po. Ayan, sino po ang owner nitong business na ito, Sir? Mr. Joel Perez. Mr. Joel Perez, hello po and good morning sa inyo and salamat sa pagpapaunlak sa amin na ma-invite itong inyong business manager na makausap namin dito sa aming programa. Magandang morning po sa aking dalawang kaibigan na magaganda dyan na si Madeline and si Sarah na nanonood po sa atin ng live. And Sir, kwentuhan niyo po kami, kailan nag-umpisa itong negosyong ito? Since 2010, ako ang first and nag-initiate na magkaroon ng ATV activities sa Cagsaw.
Sa Kagsawa po. Okay. So, ilang taon na siya, balik kung... So parang almost 14 years. 14 years na, 2010. Yes. Tama. At mayroong dumaan na calamity, yung ng COVID. Yes. Natigil ng almost 4 years. So, kasama na po kayo ni Sir nung inumpisahan niya itong business na ito. No, I have different managers. Kasi yung iba, umayaw na. Yung iba naman, nung mag-COVID, tumigil. Tapos itong nalipatan ko na pinatawag niya ulit ako, mga 2 years pa lang po siya. 2 years pa lang kayo po ulit. But the business has been there for 14 years. Yeah, I was been there for 14 years with different operators. Ayan, iba-ibang operators po. Okay. So, ATV, no? Ilan po ang units ng ATV na meron kayo ngayon? As of now, we have 140 units. Wow, ang dami. 140 units for rent. And magkano po ang halaga ng isang ATV? Averaging to 80,000 per unit. Up to 110 per unit. 80,000? Depende po yun sa klase ng quality ng ATV. So, di 80,000 times 100 plus, di kwentahin ninyo kung ano yung puhunan. So, pwede, ilang ATV units po ba ang kailangan para makapag-start ka ng ganitong negosyo? Meron po bang limit, like minimum number of units allowed to a maximum number of units per operator? Kung mag-start ka lang po sa maliit na pagsisimula, takes only 10 units or 10 to 15 units. But sa kanyang, medyo kukunti lang ang income mo. Kukunti lang yung ma-accommodate mong guest. But you can start with 10. Yeah, 10 to 15. 10 to 15, pwede ka nang mag-open ng ganitong business. So, ano po yung requirements para makapag-open ng ganitong business? Unang-una, you will coordinate to the barangay. Then you will have a business permit. Opo. DTI, BIR. Mayor's permit. Yeah. The usual. If you want to have mas magandang, medyo matibay yung business mo, i-accredit mo sa Department of Tourism. Okay. So, maganda nabanggit ninyo yun, sir, no? So, what is the importance of being accredited po ng DOT? You are highly recognized by the people who are going there, and it is authorized by the DOT and published by them that once that they are looking for a right and good ATV operators, you will be maybe prioritized. Okay, so you'll be prioritized and you'll be the first to get the recommendation from DOT just in case there will be like big visitors or personalities who will be coming over to the province. So yun pala yun. So kunyari tabi-tabi kayo yung operator, how can the guest identify that you are accredited by DOT? Gumawa po kami ng malaking tarpaulin, then pig-post namin doon sa site namin nang kami accredited. Ayun. Hindi naman accredited, wala naman silang ipopost or ilalagay na tarpaulin. I see. So, talagang parang nakaka-boost din ng confidence ang business. And at the same time, kung ako din naman ay pupunta doon para mag-ATV, syempre mas pipiliin ko na yung merong accreditation. Yes. Ayan. Ibig sabihin, na-check kayo ng DOT, ng mga officers ng tourism, na-check nila kung paano nyo pinapatakbo yung business, and nakita nilang maayos, kaya kayo nakakuha ng accreditation. So, not everybody is given this type of accreditation, sir. I see. Okay, so how do you apply? Do you write a letter to DOT to get this accreditation po, or is it randomly done? By online, apply kami, then first meeting, magbivisit yung mga personnel ng DOT, then they will submit us some requirements para lang ma-issuean kami ng accreditation. I see. So there are requirements pa. Like ano-ano po kung natatandaan ninyo, sir? Unang-una, mayroon kang magandang CR, mayroon kang magandang office, mayroon kang arrangement ng mga gamit na ginagamit for the rides. I see. Then,
sometimes mayroon ka dapat doon na naka-attach na boutique para yung mga guests na nagra-rides kung gusto ng souvenirs. Doon na mismo sila bibili. Ayun, yun pala. Okay, so parang one-stop shop for visitors na rin, no? So they can buy souvenirs at the same time arrange yung mga gamit. So when we talk about the things that are put on display, are this the helmets, the body protections, yung mga ganun po ba yun? Opo. I see. So marami din na kailangan i-comply to get this accreditation. Once it is not approved, hindi po sa requirements, hindi ka may issue ng accreditation. Ayan. So, malamang sa malamang lahat ng merong off-road business dyan sa bandang Cagsawa, they work hard to get this accreditation. So, sa pagkakaalam nyo po, ilan kayo na meron nito dyan sa Cagsawa? More or less, 3 operators lang. 3? Out of how many po? 6 or 7 operators. I see. Okay. So, 3 out of 6 may accreditation from DOT. So, maganda yun, ano? So, malamang sila muna nag-experience nito para malaman nila kung okay yung inyong operation ng ATV. So, what makes you different from the rest of the ATV operators? Bakit po kung ako pupunta dyan, kailangan sa inyo ako mag-contact? Opo. Sa amin Kasi syempre competition no? So, syempre you want to go ahead all the time. So, ano po yung meron kayo na wala yung ibang operator sa area? Unang-una, mayroon kami ng mga direct contact, travel agencies, and repeat customer na bumabalik is because of our good services. And then, since Cagsawa is already a market area of ATV, once you are going to Cagsawa, the main activity there is ATV rides. So, doon sa the area of Cagsawa, minsan naghahati-hati, yun depende yun sa, may mga kasi, may tinatawag dito mga marketer or barker na magdadala sa office nyo kung nasa Cagsawa kayo. Nakaseparate naman yung mga travel agencies, vans, and repeat customers na going directly to your office. Ayan. So, magandang idea ito na when you own an ATV business, you really have connections, no? Yeah. So, important yung connections and maganda na you work with different groups like merong travel agencies. Saan pa kayo nagko-connect, sir? Yung mga van, mga driver na mga joiners. Van drivers and operators. Kasi yung mga van na nagta-transport ng mga tourists. Sila nagko-convince ng guest nila. Pag may guest sila, sasabi nila, ma'am, if you want to go I-recommend to Cagsawa, kayo. you can take ATV rides, meron kaming dadalan sa inyo na mas okay. Yan. And do you also give commissions to them, Yes, sir? of course. That's the number one. Number one. Yeah. Commissions, no? So, maganda to. Hindi lang kayo ang kumikita, kundi pati yung mga operators ng vans, Yeah. yung mga travel agencies, because you earn money, they earn commissions as well. So, magandang pagtutulungan ito. So, ibig sabihin, itong ganitong klaseng negosyo, maraming natutulungang tao. Opo. So, meron din po bang requirement na kailangan para sila ay maging, kunyari, accredited na ninyo? Anong tawag dyan? Customer Agent. or agent. Opo. Wala naman. As long that you are willing to go to our office and you are willing to receive such commission, then you are feel free to Walang formal contract. wala. It's open to It's anyone. Only, good communication. So maganda yun. Like, for example, ako, mag-post lang ako about Then, you will contact us. You contact and me. get in touch with you. O, Then, magpapadala po ako padala ng ka ganito. guest. Then, but through either GCash, yung Commission. percentage mo, outrightly after the rides, you will be receiving. O, ayan. So, we will be opening an opportunity for everyone to have extra income sa Yes. pamamagitan po ng negosyo ni Sir. So, pwede po pala tayong mag-recommend ng mga guests sa kanila and we will get commissions. How much po ang magiging commission ko, sir, just in case? It depends on the trail that they are taking because there's a 15 minutes trail, we have
20 minutes, we have 45 minutes, we have 1 hour, we have 2 hours, we have Wow. 3 hours. 3 It will hours depends- maximum. Yeah, it will depend of what trail they are going to take, and doon po nagbe-base kami ng commission. Commission, I see. So let's discuss, sir. How much does it cost? Yung mga packages natin. Yung cost, let's say, sa 15 minutes. 15 minutes. It's only 300 pesos. Mm. 325 pesos since the local governments of Daraga asked for, let's say, something, they said environmental fee for Yeah, 25 environmental fee. Mhm. pesos. It will add on to the 300 fee. 300, which is 325. The And less- that's per person. Yeah. Mhm. Per head, even if you ride in 180B 2 persons, it will be charged per head. I see. Okay. So, lahat naman siguro ng tourist spots or karamihan ask for an environmental fee to Yeah. protect the environment. Kailangan nating panatilihin ang kalinisan ng environment, syempre, ng isang lugar. So, that's why we pay this kind of fees, these Yeah. kinds of fees. So, 15 minutes, Yeah, back may and forth. 325 ako, pwede na ako mag-experience ng ATV. Yeah. And how minimum much of is the 2 next? persons. Because if you 2 are persons. only one, you will be charged for the guiding fee because on our part, Mhm. it will be, tawag dito, medyo problema May tour na rin namin. guide. Kung yung sa tour guide kami paano magbabayad sa solo, medyo logi na kami. Ang dami pa lang na degenerate na trabaho Opo. itong ATV. Oo. So yung tour guide may kita na yon, kayo may kita na, Yung marketer, yung marketer or meron pa agent din. may kita, Yung office yung staff. office agency, yung staff mo. So it create yes. almost, as of now in Cagsawa estimated, we create employment for almost 400 persons. Yes, I believe so. Kasi ang dami connections Ah. So lahat kumikita. Yes. And one Maganda. operator, we have, let's say for us, for example, is we have 30 guides. Yes. Yeah, aside from that guide, we have also marketing agent. Mhm. Yung sa labas pang nagdadala pa sa'yo. So we create income. Okay, yes. Tama. So, anyone can do this. Now, if they want Yes. to have It's extra, very just easy promote to- your business. Now, it's very easy. Just get photos and videos from you and then have it posted. And then, Yan. pag may nakuha kayong tao, instant commission. Ganun lang. So, ang galing. And, okay, let's go back, sir. How much are the rates po? So, 15 minutes It's cost 300. 300. And then- How much po yung bayad sa tour guide 50 pesos per tour? tour. Wow, mura lang. And Oo, 15. malapit lang naman kasi. Doesn't matter if it's 15 minutes or 3 hours, we just pay 50 pesos? No, depende. If it is long trail, that's what we call long trail. It's above 1 hour. Mhm. For 2 persons, it's 200 pesos. I per see. tour. Dapat naman kasi oras yung babayaran natin. Okay, so the 325 is just good for one person. Yes. So you mean one ATV is 600? No, it's only 325 if you drive alone. Pag dalawa kayo, Uh, 325 pa rin. it will be charged per head. Kung dalawa kayo sa ATV, babayaran is 600. 600, yun. 600 plus the fee, so 650. And the tour guide, It 700. will be shouldered by the office if it is minimum of 2 persons. But if it is alone, it will be shouldered by the guest. So instead of 325, should be 425. I see. Okay, understood. So the 2 hours po, how much po siya? Pardon? Yung 2 hours na trip. 2 hours is, it has been regulated by the local government units and it was posted and the make tarpaulin. Mhm. It is 2,000 pesos Per person. per person. Wow. Ano po yung meron dun sa package na yun? Ba't ang tagal-tagal nung trail? It's more on enjoying the trail, off-road, river crossing, and and most important, you are going to the volcano. Aakyat Kung na nasa po. baba lang po kayo, tatanawin nyo lang, excited na kayo ma-picture. But here in Long Trail, you'll be experiencing
at the body of the volcano. Mm. Once you take picture, at your back is already the Mayon volcano. So, pupunta kayo sa loob nung 6 kilometers? Yes. Okay. So, doon na mismo, aakyatin nyo na yung pinaka-bulkan na mismo. Almost Dun one-third of it. Wow! Almost 1/3 na ang maaakyat mo. Mararating nyo. By means of ATV. Because before, nung magsimula kami dyan, gumawa kami talaga ng manual digging up of digging trail na makalusot yung ATV papunta doon sa 1/3 na, Yeah. almost 1/3 ng Mayon volcano. Okay. And up to present, they are already patronizing the trail because yun ang pinakasikat sa amin, lalo na dito sa Daraga. Kasi mayroon naman nagsimula sa Legazpi, yung Black Lava Trail, mas maganda yung pinaka, itong yan na picture na yan, doon sa 1/3 na yun, doon kayo makakarating. Lalo Okay, na so kung- dinidig up nyo pa po pala yon. So, Nung magsimula kami. Nung But nag-start, now, it is oo. already established, inayos-ayos na lang pag may mga baha-baha. Ano po yung green lava na yan? That green lava, it was just named by green lava because we just we make it a comparison to black and green. Kasi yung green lava is 1968 major eruption. At the bottom is still black, but pagkalipas ng mga maraming taon, tinubuan na siya ng mga damo. Tapos yung mga farmers nagtanim ng mga vegetables na doon sa around the area. So we name it Green lava. Green lava. I see. Okay. So, wow, nakaka-excite naman. Paano po ba, sir, if I'm a first-timer? Can I do the 2-hour Yes, of trail course. even Because if it first is time ko very mag-drive easy. ng ATV? Even 9 years old can manage to drive. Because it's just like a toy, you just push it and go. Wala kayong gagawin sa paa. Once naka-set na po yun sa baba ng forward, pindutin mo lang yun, hawakan mo na bila, may brake naman back and rear. O yun, tatakbo na yun. Walang kailangan gawin sa paa. Wala. Kamay lang. Ayun, nakaapak lang yung paa mo. Wow. So, Then kahit 9-year-old pwede before that, we have safety riding guidelines. Yes. And after, you will have a free practice for familiarization of your driving. Kaya 5 to 10 minutes, you already... So, parang kailangan talaga prerequisite, kumbaga, na ano, Opo, yun. na mag-train ng 5 to 10 minutes. Yan, may helmet kayo. Tapos may guide. You will entrust your phone to the guide para makapag-concentrate yung mag-drive. Oo nga para naman. magkuha ng Mag-picture. picture and videos along the way. Nakakatuwa. Okay. So, wala ka nang gagawin kundi mag-enjoy kasi Yeah. pag pinagsabay mo yung pag-take ng videos and pictures tsaka yung pagda-drive and all, baka Hindi ka makakapag... hindi ka makaka-enjoy, Baka hindi mo ma-appreciate. encounter ka pa ng konting problema I na see. hindi mo maiwasan. Opo. So far po, ano naman yung mga challenges ng ganitong business? Sa amin, ang ano lang namin pag yung medyo mahina yung mayroon ding konting low season. Pag maulan. So, siyempre, may bagyo, ganyan, Oo. maulan, at lalo na yung starting of classes, medyo mahina yung pasok ng mga guests. Opo. Yun ang pinakaano namin na problema. And at the same time, pagdating sa loob, yung maintenance, of course. Maintenance ng gamit. Oo, yung mga spare parts, yung ganyan. Yung ma-maintain yung at home mong mechanic para Yeah. always running condition ang mga yun. I see. Okay. So, batiin natin yung mga nanonood. Hi, Ate Clara. Hi, Miss Gina. Treasurer po, City Treasurer ng Ligao. Miss Madeline, of course, my friend. RC Ramirez, hello. And Miss Tina is also watching. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. So, maintenance ang pinaka nagiging challenge ang ganitong business. So, roughly po, mga ilang months bago magpakita ng kapaguran din ng ATV. Actually, kahit bago. Kasi kahit bago. off-road yung dinadaanan natin. May mga ilaw, palagi nababasa yung ATV. Opo. Kahit bago. Pagbalik yan, mayroon na yan na sira sa bearing or ball joints, something like that. I Pero see. ang ano lang naman, ang lifespan ng ATV, pinakasiguro maximum of 4 years. After 4 years, dapat jack na dapat yan. Hindi na yan magsiserve ng maayos sa guest. Baka magkaroon pa ng
unnecessary incident sa trail is because of your using old units. I see. So may lifespan pala ang isang, Oo. depende, no? Syempre ito ginagamit sa off-road, kaya maximum of 4 years lang. Opo. Oo, hindi mo nga naman talaga matansya kung kailan siya magreklamo o masisira kasi depende sa Oras. gamit Oo. ng ng client o ng guest. Ayun. So, magkano naman inaabot, sir, pag nasisira ang pagpapaayos? Depende yun sa ano ang findings ng mechanic. Kung bearing lang, mura lang ang bearing, 100 plus, Oo. 200, gano'n. Pag sa mga major na, yung mayroong mamahalin na rin, matataas na rin yung Ano presyo po ng yung spare parts. tinatawag na major na sira? Jasmine. Ano po yung mga major na sira Ang major dyan na dito? sira, pag magbukas ka na ng makina, yung Okay. marami ng pyesa ang kailangan para baguhan. Yes. Kung pwede lang. Pero ito naman ganitong ATV, it's made for talagang off-road naman talaga, no? Parang Yeah. sanay naman siya sa mga rocky na roads and all. So, pero talagang masisira at masisira, no? Oo, kasi kasi ang halos hirap nung walang ginagawa pahinga ng yan eh. walang Lalo na pahinga. During the month of March, April, kahit kami may 140 units, marami pa rin ang nagagalit kasi hindi ma-accommodate yung guest para gusto nila kaagad makapag-rides. Oh. Even if we are almost 6 operators, i-combine mo yun and we have 500 units. Eh, sa isang araw, ang magra-ride yan, almost 1,000 people. Wow! During peak days, during holidays, Oo. and peak season like, for example, March. Maganda pala yung and ganitong April. business. Parang medyo tubong ang lugaw. Tubong lugaw pala talaga to. Kasi Mag-invest na tayo. you have to invest. Sabay ganun. So, pwede? Do you welcome investors? Like, Yes, if of I have the now, money and I will yeah. give you, money Kasi to buy meron one kaming- unit and then we just make an arrangement? Pwede? No, you Hindi. should own your own operation and I office see. para ka mag-run. Ayun. Bihira naman kasi yung makikipag... Meron naman dyan, akong naman... But are you open to it po, like partnerships? I don't know, kasi mahirap na kasi maging partners kasi usually along the way magkakaroon kayo ng Conflict. problema na hindi kayo magkakaroon ng parehang Magkakasundo. desisyon o kung ganito ganyan. So, Okay, so it's not better na recommended to partner. yeah. Just own you own. your own business na lang. Ayun. So, ayan. 4. Sabi ni sa tubong lugaw daw ang ATV. So, 80,000 na puhunan for one unit. Gaano po kabilis makabalik yung 80,000 na puhunan? So, Pag peak season. Yan, kinuwenta talaga Pag ni peak sir para season, accurate yung kanyang information. Peak season is summertime, no, sir? Yes. Ang isang unit, in 3 months, pwede na yun makabalik sa'yo yung capital Wow, mo. ang bilis naman. Kasi, kung madami kang customer, by group, yan, so marami kang unit dapat. Ang computation natin para makabalik yung isang unit, or halaga ng isang unit. Pero kung kukunti lang talaga ang unit mo, matagal din. Kasi pag, let's say, 2 hours, isang group of 10, in 2 hours, may 20,000 ka na agad. Ang bilis nga. In 2 hours. Hindi naman ma'am actual na yung price na yon kasi because of competition ang nangyayari Minsan tawad-tawad din. nagbabagsakan. Okay. Yung 2,000 pwede may ibigay 1,000. Oo. Para Pag medyo lang- matumal din, na may mga Oo. days na mahina. Oo. Kaya, So, pwede rin pala mag-bargain. Ayan. So, okay. Pero okay pa rin yun. oo, kasi iba, yung di ba yung tricycle, ang capital mo diyan mga more or less mga 100,000. Yeah. Tapos ang boundary lang ng tricycle sa operator 150 Yes. sa isang araw. Tama. Yung capital mo sa ATV 80,000. Eh 3 beses lang yan tumakbo. Di magkano na yun sa 300, 900. Tama. Balik ka agad sa operator, magkano? Kahit pa sabihin natin kalahati, 450. So magbaboundary yung isa mong ATV sa isang araw, 450 compare sa tricycle. Yes. Malaki nga yung Although na medyo short ang lifespan, pero bigla ang balik ang ROI mo. It's because of the demands. Yes. And I realized that
kung sa negosyo lang, pag nag 10 years na yung business, lumampas doon, parang established na yung ano. Yeah. Established na. After 10 years, If ano na siya 14 years. Paano po yun kapag nag-aalboruto si Mayon? Meron kaming mga alternatives. Pag nag-aalboroto si Mayon, we don't take long trail. We are stopped by the MDRRMC na Siyempre, yung huwag di tayong papasok sa lalampas 6 doon kilometer. 6 kilometers Or 8. danger zone. Oo. Dito lang tayo sa baba. So you really don't stop operation naman. Depende lang sa radius na pwedeng puntahan. Opo. Sumusunod lang tayo doon. Pero in your personal experience po ba, kapag nag-aalboroto si Mayon, mas marami yung nagtitrail o Yung iba takot. Opo. Hindi nababawasan din may mga siguro. thrill seekers Ilang ba? percent, Na oo. Ilang percent lang ng riders ang nababawas. But then talagang yung ATV, hindi na talaga sila natigil. Kahit yung short trail lang, tag 300 or 600. Inaano na nila yun. Basta lang sila mag-enjoy. Okay. Parang nakaka-addict nga yung ATV kasi Paano po kung along the way nasiraan yung ATV? marami tayong May radio po na wala lang, cellphone lang. cellphone lang. May message lang, may may group chat. Padala ka dito ng isang unit kasi nasira yung isang unit. So hindi naman nakakatakot Hindi. na masiraan kasi agad-agad naman Maraming pamalit. Ay, Hindi naman very good. sabay-sabay yung nagsasakay yung 100 plus. Opo. Sasakay lang sa'yo, marami. Challenge lang pag nasisira, ganun. Wala na po bang ibang challenge ang ganitong business? Mayroong yung mga accident. Okay. So hindi naman maiiwasan. Opo. So what happens po pag ganun? Ang namin na approach. Do you have a contract? Yeah. Like We have an approach sa guest. Once Opo. you are interested to ride, you have to sign in a waiver. a waiver? Na kung it's your willingness. Kung ano man mangyari sa inyo, wala masyado kaming obligation sa inyo. I Because see. It's your choice. But then, in spite of that problem, nandoon pa rin kami para magsuporta sa guest. I Kung minsan see. nga, nagbabayad pa kami ng 10,000. Nagbayad lang siya ng, let's say, nagbayad lang sila ng 2,000, ginastos namin 10,000 for the hospitalization. Nagkakaroon pa rin kami ng Ng financial part nyo support. of financial support. Hindi namin sila pinapabayaan. Ayun. Kung hanggang sa hospital, kung anong mga pwedeng gawin, nandoon kami para magsuporta sa kanila. Ayan. Ganyan kami sa So, guest natin. risky din talaga itong ganitong activity. So, syempre, wala naman sa atin may gusto ng accident, Yeah. no? Pero nangyayari naman talaga. And Naman po yung sinasabi. maganda po yung sinabi nyo na hindi nyo naman pinapabayaan yung inyong mga guests and clients kahit merong waiver. Opo. So, kasi oo nga naman, it's beyond your control on paano nila i-manipulate yung ATV, kung paano nila i-drive, kung saan, anong trail yung gusto nilang, baka naman masyadong thrill seeker at gusto dun sa mabatong part, din nyo naman makokontrol yon, di ba? Pasaway. Pasaway. Yung nagdi-drift, nagtayo-tayo dyan. Sometimes, pag nagagalit na yung guide, kinukuha yung susi, binabawayan sila ng susi, o hindi sila makapagpatakbo. May mga pasaway talaga din. Yung talagang minsan balik Yung mga daredevils na tinatawag dyan na pasaway. Trip nila. May ganun talaga din. So, at least, alam na ng mga guides kung ano yung gagawin pag may Opo. pasaway. Mayroon na kami. Training namin yung guides na talagang from that assist, bago ka maging tour guide, magdadaan ka muna sa assist para ma-master mo yung pag-guide. Para hindi mo mapabayaan yung pag-aasikaso sa guest. I see. So, hindi rin madaling trabaho ang maging guide Opo. ng ATV. Hindi lang basta-basta sasakay yung guide. Oo. Hindi ka lang pipicture-picture. Kailangan talaga babantayan mo rin yung iyong titingnan mo mga... yung mga guest mo kung sa mga alanganin na area na medyo malalim, doon ka nakagwardya para palampasin mo yung guest na safe. Tama. So, alam nila yung part sa malalim, alam nila yung mabato, alam nila yung... So, doon na sila Doon para na hindi sila na nakabang. dumaan doon. Or ginaguide na rin na, doon, punta doon, ganito. Doon ang daan. May head guide, mayroong nag-a-assist, mayroong sweeper, para masiguro we see to it na safe ang guest natin makaakyat at makabalik. Okay, ako alam ko yung ibig sabihin ng sweeper. Yung mga audience natin, ano po ba yung sweeper? Yung sweeper, yung nag-aasikaso ng mga hindi nasa tamang direction, hindi sumusunod sa tamang trail.
Yun ang aasikasuhin ng sweeper. Oh, ma'am, ito, ganito. Dito kayo dadaan, ma'am, ha? Huwag kayo dadaan dito sa, dahil malalim Sila dito. yung nasa dulo. Sila sa likod. Sa likod. Okay. Yun ang sweeper. So, may guide na sa harap. Para sure, no? Kung ako, kunyari, first timer o wala masyado experience. So, kukuha ako ng tour guide sa harap, kuha pa ako sa likod Opo. para sigurado. Minsan sa gitna pa. Sa gitna pa. Para mahati yung For big groups, you recommend this naman to your guests and clients na kumuha kayo ng 1:4. 4 guests, 1 guide. Kung kung 8 na, Na-manage na po mayroon yun. ng lead guide, meron ng sweeper. Ayun. So, ang galing, naaral nyo na rin talaga yung business na for 4 people, manageable na yon ng isa, manage kaya. ng isa. Ayan. So, 8 guests, dun yung may sweeper na. Okay. So, ang galing. Alam nyo na rin i-handle yung mga, di ko na kailangan itanong kay Sir. So, sinabi na ni Sir, alam na kung paano i-handle yung mga pasaway ng mga guests. And, paano maiwasan yung accident by guiding them talaga. Ang husay naman. So, wala naman pong mga natakot, hinimatay o nainitan masyado, gano'n, habang nagtitrail, may mga mayroon gano'n din, po. paminsan-minsan. Opo. 1% of the Mhm. visitors, minsan nangyayari yan. Mayroong naimatay. May nawawala, wala naman po. Bihira. Mm. Wala naman mawawala palagi kasi palaging may nakamonitor na guide. Mhm. At saka yung trail, very easy naman to follow. Hindi naman masukal. Okay. Talagang malinis naman yung daan. I see. Alright. Mga animals po, wala namang problema sa mga wild Wala animals naman. Meron dyan? naman mga kalabaw, baka na nadadaanan. Minsan nasasagasaan nila yung dumi. Yun lang medyo Opo. Hindi naman na makokontrol yun ng operator. Opo. So, yun lang. So, masasabi bang low maintenance itong ganitong business? O high maintenance talaga? Sa tingin ko low maintenance. Kasi naman purchasable naman yung mga parts. Mas mga medyo hindi naman gaano kamahal. Pag bibili ka ng mga pyesa, yung bearing nga, nabibili lang sa amin. Kasi kami may direct contact kami sa Manila. Instead dito 100, nabibili namin doon ng 70. By volume kami kumukuha, nakakatipid yan. Do you have your own mechanics po? O... Yeah, we have 4 mechanics. Ayun. Kasi Actually, mahirap pag wala, no? Dalawa na ang site namin sa Tagsawa. So, mayroon kami dito sa may taas ng tulay, then bababa ng konti. Mayroon kami ng office, yung simula. Naglagay naman kami ng isang office doon sa unahan ng tulay sa may baba naman. So, malaki na din yon. Yung ang ginagawa namin, pag maraming guest doon sa unang site namin, dadali namin yung mga unit doon sa kabila. Pag marami naman dito sa amin na wala naman ditong guest, lipat-lipat lang yung unit. But we have 2 permits. I Air see. permits. Okay. Pero yung So, unit namin, walang compliant problema. talaga sina sir. Important po ba yun? Opo. Na compliant? Hindi ka pwede mag-operate, pero kung minsan, may mga considerations sa mga beginners, sa mga bago lang, na ang ginagawa nila, on process yung Papers. Pero pinaprocess pa rin. Pinaprocess. Ayan. Oo nga, lalo pag ganito, no? Tapos pag may liability ka, pag may mas maganda pa rin yung registered talaga Opo. yung negosyo. Ayan. So, hindi tayo nahirapan, sir, sa pagkuha ng permits? Medyo mahirap din. It takes 2 weeks. O, 2 para, weeks. Not bad, no? process. Mabilis. And then renew na lang, madali na. Nagarin yun. Hindi po ba mahigpit o maraming requirements sa ganitong klase ng negosyo? Nung una, Safety. okay lang. And Nung magsimula kami, ako, nung 2010, okay lang ang tama lang yung mga fees. But now, it's almost tripled the fees. Kasi noong una, hindi naman rin required na magbayad ka ng per unit na 500 pesos per unit. Yearly. Yung anuin mo lang yung Buong permit mo, yun ang babayaran mo. But now, it's 500 pesos na-regulate na. Per unit na per charging. unit per year. Per year. If we have 100 units, how much for 500? I see. Okay. Pero okay din naman. Once, isahan lang naman yan. Isahan na lang. Yung Okay. income mo, araw-araw ka kumikita. Tama. Nababawi naman yun agad. Okay. So, niregulate na rin kasi yung fees.
ano kaya, para saan? Pero sila lang nakakaalam niyan. Pero, I mean, may napupuntahan naman ng maganda siguro yung mga kinukuha nilang mga fees na kailangan bayaran sa ganitong mga businesses. Okay. So, paano po ba yun? Nag-uusap-usap po ba kayo ng mga operators? Kasi yung paggawa ng trail, di ba kunyari, di nagalit si Mayon, nawala yung trail, gagawa ulit ng panibagong trail. Ano po ba yung gastos nun? Lahat kayo? O kung sino lang? May mga sarili silang tao, hindi na sila dapat sabihan. Pag mayroong sira, o 5 tao sa isang operator, pupunta na doon sa trail, tutulong na magayos. I see. Either kung talagang mahirap gawin through machine, bako or bulldozer, yun ang pinag-share ng mga operator. Kasi mahal ang rental nun. So, wala namang nagiging conflict pagdating sa ganon with the other operators. Since na magsimula ang ATV, inadapt na nila yung isang trail. Kung saan dumadaan yung isang operator, doon na lahat. Yung iba. Kaya yun na yun. Wala naman pong tinatawag na for beginners trail, wala naman. Kasi pag beginners ka lang na medyo takot ka, doon ka lang sa short trail. 15 minutes lang yun ay ka mag-experience. Takot ka, pero napakadali. Don't worry about the driving. It's very easy. Okay. Basta susunod ka sa guide. Opo. Walang magiging problema doon. Ayan. So, do you have people po na gustong pasalamatan dito sa business inyo na nakatulong sa inyo? Actually, ang una kong papasalamatan mo, yung sarili ko. It's because na wala silang knowledge, wala silang ideas, and I bring from Legazpi, I bring my ATVs sa una kong boss to introduce, sabi ko, here in Cagsawa. And hindi sila naniniwala sa akin, anong gagawin mo sa Cagsawa? Wala naman doon trail. Ay, gagawa kami ng trail. Anong problema doon? Dig up going to Mayon Volcano. I started it for 25 units. Nagtatawanan lang yung mga tao. Wala talaga silang knowledge about it. Ako, nagsisimula ako 3 o'clock in the morning. Nag-aayos na ako ng office. Ako yung manager, ako yung boy, ako yung guide. All around. All around yan. Doon nagsimula. Nabuhay itong sumunod na sa mga followers namin, ganito, ganyan. We make it a good contribution to the tourism industry. Yes. And we create more employments. Yes. More or less 500 Agree. people are working in Cagsawa for having ATV rides. They're earning every day. Yun nga, ang nakita ko, no? Ang daming natutulungan ng ganitong negosyo ni Sir. Maraming kumikita. Yeah. And of course, the operator din talaga, hindi sila mag-i-invest yan kung hindi sila kumikita. I don't want to mention any figure about the income for, let's say, for one day and peak during holidays and peak days. Napakalaki. Napakalaki ng income. Super na talaga yan. Ayun. Yung iba, nag-ano na pag nag-enjoy na sila ng business nila, yung nag-abroad na sila, ganyan, nagbabakasyon sila kung ganun. Wow. It's because of good income opportunity. So, ito naman po sa mga bago, okay, like, sa mga nakapakinig sa atin na sinasabi natin maganda yung ganitong negosyo, is there room for everybody po dito sa ATV business? Parang, kung ako bago, sige, mag-invest ako dyan. Depende siguro kasi ngayon, nag-create kami ng organization na dapat makontrol ang para mabawasan yung competition. Kasi para medyo ang dating ng number of guests, konti lang ang maghati-hati. But then, excuse me, hindi pa naman yung na-approvean, hindi naman na-fix. So, siguro, wala naman mag-stop. Once you have capital, you have to pay all the permits. Yeah. Then you start. You can start this then you find kind a of place business. to rent or you buy the area that you will make it as your site. It's no problem. No problem. So sabi nyo nga, libo-libo ang siguro lalo pag na-promote pa natin to ng bonggang-bongga sa buong Pilipinas sa may ganitong kagandang experience, I think dadami pa yung mga turista dito sa atin. Cagsawa, ma'am, is already considered Established. as one of the capital of ATV rides here in Albay. In Albay. Yun na po ang capital of the Philippines ng talagang pinakamalaki. Kasi, compare mo sa Legazpi, it's only one operator.
or 2. Yung isa, Mhm. medyo ano na. Mhm. Sa ibang, ano ba, Bohol, o konti lang. Mhm. Ito na ang pinakamarami because of, imagine, for 100,500 ATVs for the all operators, medyo malaki na yun. 50 million na Yes. yun. And dito lang sila sa Albay makakapag-ATV sa isang bulkan. Yes. Yun, And it's yun because of Mayon Volcano. Yes. Without Mayon Volcano, hindi magmamaterialize, hindi magkiklik yung ATV sa Tama. Cagsawa or sa Oh. Legazpi. At dito lang talaga nila mai-experience Yun, yun walang sa Albay. walang Mayon sa ibang lugar. Walang mayon sa ibang lugar. Dito lang yan sa atin. So, yun ang ating swerte, ang Mayon Volcano. Opo. Ayan. So, malaking pasasalamat na albayano tayo, nakikita natin ang kanyang ganda sa araw-araw. araw-araw. Diba? Ako talaga namamangha pa rin sa ganda niya kahit araw-araw ko siyang nakikita. Parang painting pag very clear. Pag very clear, no? Yung early morning, ang ganda-ganda ni Tapos Mayon. aakyat ka pa with your ATV, tapos nagpicturean ka doon mismo sa volcan. Ganda. It's really priceless, no? It's priceless. So, ang ganda. Every day may bisita, sir. Wala Yes, talagang hindi araw na naman zero. natitigil. Kahit medyo mahina, ngayong mga school days, medyo mahina. Tanggap naman namin yun. Okay. Pero bumabawi naman kami pag during October, November, December, up to March. Talagang napakalakas. Pinapamahalan niyo po ba yung promotion sa inyong mga tao o kayo mismo meron kayong ginagawa to promote this business? Kami hindi na kami nag-promote masyado, madam, kasi well-established na yung business. Marami na nakakaalam, hindi lang dito sa Bicol, throughout the Philippines. Marami tayong mga bisita, and iba nga, mga ibang country pa, na pumupunta dyan para lang mag-ATV. Ayun. So, hindi na kami masyado. Ang ano na lang, through radio mouth, kwento-kwentuhan, ang sarap mag-ATV sa Cagsawa. Yan. Kasi nandun yung Mayon Volcano, yung nag-ano ka pa doon, may mga ilog-ilog pa kayong Kwento nila talaga, dadaanan. pictures. And when they post their pictures and videos, yun na yun, yung free advertisement. Yung ano na, social media. Social media. So, hindi na kayo masyadong nag-e-effort sa part na yon. So, ano na lang po, yung binibigyan nyo ng pansin ngayon sa negosyo nyo to maintain and to prolong yung ano ng business. Yeah, ang ano lang, to maintain Yung operation. properly maintenance, Mhm. then yung mga tao natin intact, kasi without them, hindi namin ma-operate yun ng kami-kami lang. Yeah. So, kailangan ma-intact yun. Tapos naman, ang ano naman, sa ngayon, ang mga purpose naman ng boss namin, to increase the number of units. Kasi Okay. during holidays and Lenten season, hindi namin kahit pagdating naman yan ng March, April, hindi namin ma-accommodate kahit may 1,000 units pa siguro kami lahat, hindi ma-accommodate sa isang araw yun. Grabe, dagsa talaga, Dagsa talaga ang yan. tao na nag-ATV. Kasi may sarili ng market yung Cagsawa. Opo. Yung Cagsawa is a symbolic figure Yeah. wherein pinupuntahan talaga ng mga Kagsawa guests. mismo, di ba? Once na nakita nila yung ATV, automatic na. automatic yan. May may magmamarket na sa'yo, ma'am, ang ganda ng ATV. So yun, mayroon na talaga silang hawak na tao o market para sa ATV. Ayan. So, Hindi ka na mahihirapan once you put up business there. Wala na, mayroon ka lang pera, bayan mo mga permits. Yan, operate ka na araw-araw. Naku, kung yung mga jobless at walang masyadong walang trabaho ngayon, no, walang mahanap na trabaho, kung ako, magpapaprint ako ng flyers and doon pala sa may entrance sa Cagsawa magbibigay na. Yung iba nag-ano na, Oo. ano yung tawag dito, page. Page. Facebook Kukontak na lang sa page. kanya yung guest, dadalhin niya sa amin. Instant commission kay sir. Instant yun. Ang galing. O, doon ako sa entrance, kunyari, nagkagasawa, namigay ako ng flyer, kunin ko yung name and number, tapos, sir, papunta na po dyan. O, di may commission ako agad. Opo, once na natuloy yung rice, automatically, yun, binibigay naman. Hindi namin yun na, Yan. So, yung mga walang hanap buhay, pwede kayo mag-coordinate kay sir. And how can they get in touch with you po? Sa amin, ma'am, pwede na yung kunin yung contact number ko. Tapos, yun, tawag lang. Then, yun na. Napakadali. Pag tinawag Oh, mo yung Gcash daw ang commissions. Ang bilis. Tinawag, mayroon ako 10. Anong trail? Ganito, long trail. Ito na yung para sa'yo. Oh. Gcash mo. Oh, yun. Wala Gcash ka, agad. Di ka lang, Kaliwaan dito agad. ka lang sa bahay mo. Kaya sa office mo, kikita O, ka. diba? yung extra. So, gagawa ka lang ng page nila, sir. Oo, Kunyari, may pagandahin page ka mo pa. lang. Oo. Tapos, yung mga naging experience ng ilagay mo doon, i-post mo.
di may commission na. Nako, ang talagang di na lang kikita ngayon kung tamad-tamad ka talaga kasi, si sir, meron nang ino-offer na pwede pagkakitaan. So, kikilos ka na lang, may cellphone ka naman dyan. Di Ang ba? medyo mahirap lang dyan, ma'am. Mhm. Although na may page ka, although na may kontak ka sa amin, marami din naman dyan yung mga surulutan. Surulot. Kasi pagpasok po ng Kagsawa, ang daming marketer. Ayun. Iba-ibang kumpanya pinagdadala nila. Opo. Ngayon doon na magkakaroon ng problema kasi mamura lang dito sa amin. Ah. So kailangan pag ika may page, ika may guest, see to it na makapunta talaga sa tamang office, sa tamang operator. Kasi pag hindi naman yung nakapunta, nakuha yan ng iba, sayang yung effort mo, iba ang Ayun, makikinabang. Tama. Kasi masusulot pa doon Oo. sa area. So, oo nga, no? Kasi kunyari, nakuha ko na, tapos ito yung rate ko. Pagdating doon, ay, wag na dyan, dito na maaagaw pa din pala. Kailangan, well-instructed mo yung guest mo. Oo. Ma'am, may So, susunod diretso, wag sa'yo. na kayong makinig sa iba Oo, doon. Huwag kayong makipag-negotiate sa iba. Yes. Kasi, kumbaga, kami, legit kami. Yeah. Tapos may susundo sa'yo, ano mo lang yung plate number ng sasakyan mo. Yan. Susunduin ka ng ganito, ganyan. Para may... Para sure. May guide kayo. Na hindi na sila makikinig dun sa iba. Yun May din naman ang technique konting din. effort. Oo, konting effort. Tama. Kasi para iwas sulot, may susundo na. Oo. Meron nagchuchupi dun sa Kasi maraming competition yun Kasi competition. marami kayong operators. So, ang maganda naman sa competition, you will always think of other ways to be ahead of everyone else, di ba? Yeah. May iisipin ka lagi na pakulo or you will make an effort pa to provide better service. Yeah. Para matalo mo yung iba. So, yun ang maganda sa competition. Ayan. So, nakakatuwa yung mga ganito. Oo nga, yung pinag-usapan natin sa reality sa business yon na sa ganitong negosyo, yung Actual sulutan. experience, Actual experience. So, ang galing. So, bilang sabi nyo, established na kayo for 14 years, no? And trusted na kayo and you have repeat customers. Ano yung pinaka tingin nyo yung nararamdaman ng guests nyo after ng ATV experience with your Napapasigaw sila. Wow, ang saya. okay. Iba talaga mag-ATV. With you, with your all of the operators. lahat Same naman ng din ang feeling operators. ng guest. Kasi once na you experience driving along the way, along the off-road trail, going up to the volcano, it's really different feeling that Sa you Albay encounter. lang nila yan Sa mararanasan. Albay lang po yun yung mararamdaman. It's because of Mayon Volcano. Yes. And syempre, iba ang karisma ng mga Albayano. Iba tayo magpasaya ng mga guests and clients, no? Very Mabait talaga hospitable naman, talaga ang hospitable. i-entertain kayo ng Maasahan maayos. naman talaga natin yung mga kapwa natin Albayano sa pag-provide ng best customer experience. Ayan. So, anything you would like to advise po sa mga viewers natin na dahil nakinig sa atin, na-inspire sila at na-motivate, baka subukan ko rin yung ATV business. Ano po yung pwede nyo i-advise sa kanila? Unang-una, ang pinaka-importante yung capital. Pangalawa, kung interested kayo, you have to visit the place. Ocular. And ocular kayo for kung anong site kayo lulugar. Then after that, kung medyo okay na kayo, may napili na kayo dyan, may nakaready kayong capital, then process it to the LGU. Years permit. Get all the Yeah. necessary requirements Pero na. mag-inquire din kayo sa iba na pwede pa ako dyan. Pwede pa ako mag-start ng ganitong negosyo. Yeah. Ano lang naman pala, napakadali lang nito. Once you have the capital and you have to visit the site, then you process the papers, you can start the business. Siyempre, magkakontak ka ng mga distributor mo ng ATV. Yes. Kung sino ang kakontakin. Pero tatanong-tanong ka rin doon sa mga nauna ng operator, Yeah. saan ba na-order. Yun, wala naman problema. Yeah. And you will, also employees, sa mga guys. Sa mga guys naman, wala naman problema kasi yung mga guys, lang yan, on-call basis. On call. So, pag nag-invite kayo, nagustuhan kayo ng mga guide, maglilipat din yung iba. Kasi kung minsan sumusobra na yung guide sa ibang kumpanya, doon naman yun. I Wala naman see. silang control. Okay. Sa pagninegosyo, sir, ano yung biggest learning na nagkaroon ka, na na-realize mo na sa business pala ganito? Ano yung importante sa isang tao na naninegosyo?
ay kailangan talagang ano ka, itong tawag dito, maintain mo talaga yung pagbigay ng serbisyo sa ganyan na negosyo. Huwag kang mandadaya, huwag kang magpapaikot sa kung ano-ano diskarte sa mga guest. Then time will come, find out, masisira ka doon. So kailangan kung ano talaga ang hinahanap nilang services and according to na payment sa trail na dapat, yun lang ang i-apply mo. So para walang hassle. Ayun. Wala silang complaint. Honest ka. Mangyayari lang naman kayang puro pagpupuri sa ginawa nilang activity dahil nag-enjoy sila. Ayun, okay. So, basta gawin mo ng tama yung negosyo mo, hindi ka man lalamang, and provide the best service, magre-repeat ang mga almost customers. 14 years in service, yun din ang namin, maintain namin na i-offer sa guest. You pay and you will ride and you will enjoy. Yun, okay. So, thank you very much, sir. Any other messages po? May mga gusto ba kayong banggitin ng mga tao? Anyone that you want to greet? Sa akin lang naman, gusto ko naman i-greet yung mga katrabaho ko, yung mga kasama ko sa staff, and most especially sa manager namin, si Mr. Joel Perez and Maricel Perez, na kami nagkasama-sama sa isang magandang negosyo na nami-maintain namin ang pagpapalago. Yun. Ayan. So, thank you very much po, sir, sa pagpapaunlak ng inyong precious time sa amin sa umagang ito para mag-share ng inyong experience sa business ng ATV. First time ko pong encounter sa 60 episodes namin ng negosyante na ATV. So, ako'y natuwa at naging very interesting po ang ating pag-uusap sa araw na ito. So, maraming salamat po sa inyo, sir, sa pag-guest po sa amin. And sa inyong lahat po, maraming salamat sa inyong panonood na naman ng aming 60th episode ng The Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. Thank you, Sir Efren Herona, for being here with us today. Thank you din po. And of course, is being brought to you by the provincial government of Albay through the leadership of our beloved Governor Attorney Edsel Grex Lagman, and with the help and support of the Provincial Information Office headed by Attorney Marilu Duca Castillo. Thank you po sa inyong mga staff, lalong-lalo na po dito sa aming technical assistant here ni Sir Richard Bobbies, and sa aking staff dyan sa Ledipo office, sa inyo pong lahat na gusto rin po na magpapromote ng inyong mga negosyo for free, get in touch with us po sa Ledipo Albay Facebook page, and we will help you in promoting your business for free. So yan po, magkita-kita tayo ulit sa Monday, same time po, 10 to 11 a.m. for another episode of the Ledipo Business Hour. Enjoy the rest of the week po. Thank you, sir. God bless you. Thank you for watching. Okay. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.